we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Exclusive. Lalaking PWD sa Dagupan City, pinagsasampal ng dating barangay kagawad. Insidente sa pool sa CCTV. 10 taong gulang na batang babae, ginahasa umano ng kanyang tiyuhin sa Mangaldan, Pangasinan. Ilan sa mga bagong irrigation canal projects sa Cuyapon, Nueva Ecija, bakit kaya nagkabitak-bitak na? At ngayong Ghost Month, pag-usapan natin kung ikaw ay magiging multo, sino ang mumultuhin mo? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Pinagsasampan ng dating barangay kagawad ang 27 anyos na lalaking PWD sa Dagupan City. Insidente sa pool sa CCTV. Tutukan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban. Exclusive. Sa video na ito, makikita ang pagdating ng isang lalaking sakay ng motorsiklo sa tapat mismo ng barangay hall ng Tapok, Dagupan City, gabi ng Martes, August 13. Pagkahinto, bumaba ang lalaki at sinampal ng 2 beses ang isa pang lalaking nakaupo roon. Umalis din ang lalaking nanampal. Nakilala ang biktima na si Rolly Risuelio, 27 anyos, isang PWD, habang ang nanampal ay dating kagawad ng barangay na si Seferino Soriano. Yung problema masakit sa akin kasi kapatid ko yun eh. Idinulog ng insidente sa barangay. Nais daw ng kaanak ng biktima na makausap ang dating kagawad pero hindi raw sumisipot. Pinag-iisipan na raw ang paghahain ng formal na reklamo. Oh ma'am, dapat sinabi niya muna sa amin ma'am kasi kapitbahay niya lang kami sa ma'am eh. Hindi nagpaunlak ng panayam sa kamera ang dating kagawad. Aminado siya sa insidente pero sinampal daw niya ang biktima dahil nauna rin itong pinagsisipa ang kanyang 10 taong gulang na apo. Giit naman ng kaanak ng biktima na gawa niyang saktan ng bata dahil madalas daw siyang ibuli dahil sa kanyang kapansanan. Meron din daw hawak na CCTV footage ang dating kagawad kung saan makikita ang paninipan ng biktima sa menor de edad niyang apo. Sinusubukan pa rin ng mga opisyal ng barangay na mapag-usap ang 2 partido para maayos ang gusot ng magkapitbahay. Kasama si Ron Alice Trittaniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ginahasa raw ang 10 taong gulang na batang babae ng kanyang tiyuhin sa Mangaldan, Pangasinan. Naka-alerto si Claire Lacanilaw Dungka. Kalunos-lunos ang sinapit ng 10 taong gulang na babae matapos umanong gahasain ng tiyuhin sa Mangaldan, Pangasinan, alas 10 ng umaga noong Linggo. May concerned citizen umanong nag-report sa barangay matapos makita ang batang biktima na duguan sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Nakarating din po yan, so in-interview rin po namin yan. So yan po ang masasabi ko rin na yung according doon sa concerned citizen na yan, yung kung ano yung pagkakadalat-dat ko, ganun din po ang kanyang pagkakasabi po na yung pangyayaring nga yun po na na-rape po yung bata. So, yung bata po na isugod po sa ospital. So, until now po, yung suspect po hindi pa po natatakip. Pinaghahanap ng pulisya ang suspect na tumakas matapos ang krimen. Hinihintay pa ang resulta ng medico-legal ng biktima. Nagkaroon ng sexual abuse and yung rape doon sa kanyang anak. Then, pinalo up po ng ating kapulisan doon yung sa bahay at yung intention natin i-aresto itong suspect. Sinubukan ng news team na kuhanan ng pahayag ang magulang ng biktima pero hindi sumasagot sa message. Pinuntahan din ng news team ang bahay ng suspect pero walang humarap sa amin. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon.
Naghahanda na ang pulisya sa implementasyon ng ordinansa ukol sa pagsusuot ng reflectorized vest ng mga motorista sa Pangasinan. At para sa detalye ng balitang yan, may live report si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, simula ngayong gabi ay ipapatupad na ang Provincial Ordinance number 325 o ito yung mandatory wearing ng reflectorized vest ng mga motorista sa probinsya ng Pangasinan. Yaan ay simula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. At layon nga niya na mapababa yung bilang ng mga naitatala ng aksidente sa iba't ibang lugar dito yan sa probinsya ng Pangasinan. Handang-handa na, Chris, ang hanay ng kapulisan para sa implementation ng naturang ordinance. At bago pa man ang implementation ay napakarami na yung mga nagbebenta ng mga reflectorized vest sa iba't ibang panig ng Pangasinan. Gaya na lamang dito sa aming kinaroroonan sa sentro ng Kalakalan sa Mangaldan, Pangasinan, kung saan hile-hilera na yung mga ibinibentang mga reflectorized vest. At actually, Chris, simula nung pagdating natin ng mga bandang 4:30 ng hapon ay napakaraming mga humahabol na makabili ng mga reflectorized vest. Ipakita ko lamang yung sample ng mga vest. Gaya nito, si Tatay. Ayan, ay talagang, tumitingin na ngayon ng mga reflectorized vest. Ito yung isa sa mga reflectorized vest. Tay, pwede bang masample na nakasuot? Ayan, dito ho tayo. Ito yung mga ready to wear. Ayan, no? Vest talaga siya. Tapos, sige nga po. So, ito, Chris, yung isa sa mga reflectorized vest na actually nagre-range sa 100 hanggang 120 pesos yung presyo nito. Isa ito dun sa mga vest na sinasabi natin, isang ikot nga dyan, sir. Ayan. O, diba? Pero Chris, bukod sa mga ganitong uri ng vest, ay may mga nabibili pang medyo mas mura. At actually, ito yung mabenta sa ngayon. Ito naman yung mga yon. Tatay, pwede ba nating isample na maisukat para maipakita natin sa ating mga kapuso kung paano ba yan? Meron silang choices, kumbaga, sa pagsusuot ng vest. Ito naman, Chris, napakadali lang niyang isuot. Ayan, ganyan lang. Adjustable din, so pwede mo siyang i-adjust. Ano pong nangyari? Ayun. Ayun, okay. So, mai-adjust siya, Chris, no? Para mag-fit sa katawan ng motorista yung vest. So, habang umaandar yung motor, ay hindi, alam mo yun, kitang-kita pa din itong mismong reflectorized vest. And tatay, gaano ba ka-importante yung pagsusuot ng ganitong vest, especially kapag bumabiyahe sa gabi? Opo, importante po ito kasi pag sa gabi, makikita ka. Oo. Tulad po nung kwan na yan. Tricycle ninyo, Opo, sa motor ko po. Na napakaraming mga stickers. Aside, Chris, sa mga vest, ay meron din mga stickers na ibinibenta. Ito naman yung mga stickers na ikakabit lamang sa likod ng sasakyan, sa likod ng tricycle, motorsiklo o di kaya ay ng pedicab. So alam mo yun, kapag gabi talagang kitang-kita yung mga reflectorized stickers and vest para iwas aksidente dahil yun naman talaga yung layunin ng PNP at ng provincial government na mabawasan yung mga insidente ng aksidente sa kalsada. And sa ngayon, Chris, waiting ang PNP doon sa IRR na ilalabas ng provincial government para doon sa kung anong klase ba ng vest dapat yung isusuot ng ating mga kapuso. So ngayon, pwede kahit anong vest yung isuot nila since wala pa namang IRR. And ngayon, Chris, simula mamayang alas 6 ng gabi, sabi ng PNP ay warning muna in case na meron silang mga masita na mga motorista na walang suot na reflectorized vest. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, ilan sa mga bagong irrigation canal projects sa Quiapo, Nueva Ecija nagkabitak-bitak na. May ulat si CJ Turida. Nasisira na ang irrigation canal project na ito sa Quiapo, Nueva Ecija. Nadiskubre ang mga sira matapos inspeksyonin ng National Irrigation Administration kasama ang ilang magsasaka. Mga butas-butas, medyo hindi diretso yung pagka-kon ng pina-uploading. Natapos ang proyekto noong 2022 at halos 2 taon pa lang na pinadadaluyan ng tubig, inuulan na ng reklamo. Isinama na raw ng NIO-PRIIS sa kanilang programa ang nasirang proyekto upang mapaglaanan ng budget para sa rehabilitasyon nito. Natin man ang pag-away natin ay inaayos natin kung magkaroon man ng diferensya. Pinupunta na natin at may inspection. At yun nga, para magawa ng may ayos natin mga
Magsasagawa raw ng investigasyon ng NIA UPRI sa nasirang proyekto. Kabilang sa investigasyon ng umunoy pagiging subcontractor sa proyekto ng ilang empleyado ng ahensya. Pag mapapatunayan natin na kasali ang mga empleyado, siyempre merong kaukulang aksyon ng top management yan. Patuloy na sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kontraktor na hindi sumasagot sa text at tawag. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga mag-aaral at guro sa isang elementarya sa Magsingal, Ilocos Sur nagtitiis sa Silid-Arlan na binabaha at tumutulo ang bubong. Sundan sa ulat ni Ivy Hernando. Dahil sa pagulan, basa ang sahig ng Silid-Aralan ng ilang mag-aaral sa Magsingal North Central School sa Ilocos Sur. Kaya naglinis pa bago nagklase. Ang iba pang mag-aaral nasa makeshift classroom din dahil sa naging pinsala ng lindol noong 2022 at ang epekto ng mga nagdaang bagyo. Sakripisyo raw sa mga guro at mag-aaral ang sitwasyon. Yung patak ng ulan, malakas, hindi naman marinig yung mga bata kahit malakas ang boses ko. Maliban sa pasilidad ng eskwelahan ay kasamang napinsala ang bakod nito. Nasira ang bahaging ito sa pagtama ng magnitude 7 na lindol taong 2022. At sa taong 2023 naman, gumuho ang bahaging ito dahil sa malawakang pagbaha dulot ng bagyong Egay. Hanggang ngayon, ginagawa pa ang 3 palapag ni school building na may 12 silid-aralan. Kaya upang magkaroon ng pansamantalang silid ang mga mag-aaral, ginamit ang mga salvage material mula sa ginibang gusali upang gawing makeshift classroom. So far, ang regional office, wala naman pagkukuha ng pondo para malagyan sana ng bubida para hindi mainit. Siguro yung school na lang po yung balang maggagawa ng paraan para naman kahit pansamantala hindi masyadong mainit lalo pag umulan. Hindi pa tiyak kung kailan matatapos ang proyekto matapos muna magkaroon ng issue sa orihinal na disenyo ng gusali. Higit 30 milyong piso ang inilaang pondo ng DepEd at LGU para sa bagong gusali. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Pampanga bilang Culinary Capital of the Philippines, aprobado na sa Kongreso. May ulat si Jeric Pasiliao. Sisig, kamaru, putong babi, bistek, at Bicol Express. Name it, they have it. Kung pagkain o culinary destination ang pag-uusapan, tiyak na hindi mawawala sa listahan ang probinsya ng Pampanga. Kaya isinusulong ngayon ng mga mambabatas sa pangunguna ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo ang House Bill No. 10634 o ang panukala na nagre-rekomenda upang ideklara bilang Culinary Capital of the Philippines ang Pampanga. Ang panukalang batas nakakuha ng 201 affirmative votes, no opposing or abstaining votes sa ikatlo at huling pagbasa nito noong August 13. Importante, dapat alimawala di kakatamong recipes, dapat balang bali, deng anak, baluda. Inihain ng bill noong March 2024 na layong kilalanin ng katayuan ng Pampanga bilang isa sa mga nangungunang destinasyon sa pagluluto at mayamang kontribusyon sa kasaysayan ng pagluluto sa bansa. Mga Kapampangas creative yan, whether in fashion or in art, in painting, di ba daming national artists dito. So, yung pagka-creative na yun, lumalabas sa pagluluto nila. Para lalo pa po nating maingatan yung ating mga tinatagong mga tradisyon at mga recipe ng Pampanga. Matapos lumusot sa mababang kapulungan, isusumite ito sa Senado para sa karagdagang pagsusuri. Kapag ito ay naaprobahan ng Senado, isusumite ito sa Pangulo para sa pinal na pag-endorso bilang ganap na batas. Jeric Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Matapos ang isang buwan, arestado na ng pulisya noong Martes, August 13, ang lalaking bumaril sa kanyang kinakasama sa Barangay Bacakeng, Baguio City. Nakaligtas naman sa insidente ang biktima. Tinangkapang tumakas ng akusado pero nasa kote rin ng mga otoridad na nagsilbi ng kanyang warrant of arrest. Naharap siya sa kasong paglabag sa RA 9262 o Violence Against Women and Their Children Act.
Nang kapkapan ang akusado, nakuhanan pa siya ng 3 pakete ng hinihinalang shabu at 3 pakete ng marijuana. Hindi na humarap sa media ang akusado habang inihahanda na ang karagdagang kaso laban sa kanya. Nalunod naman sa isang ilog ang 4 na taong gulang na lalaki sa Vintar, Ilocos Norte kahapon August 14. Ayon sa pulisya, kasama ng biktima ang kanyang mga kamag-anak na nagpiknik sa lugar. Pero nang sila'y pauwi na, napansin nila na wala ang biktima. Hinanap ang bata hanggang sa makitang nakalutang na sa ilog. Dinala pa siya sa Rural Health Center pero hindi na naisalba. Ayon sa pulisya, may kapabayaan ang magulang sa insidente. Wala pang pahayag ang magulang ng bata. Samantala, mataas sa konsumo sa kuryente sa isang barangay sa Dagupan City, problema ng mga opisyal nito. Naritong report. Umaabot na sa 40,000 pesos ang monthly bill sa konsumo ng kuryente sa Barangay Tapok sa Dagupan City. Isa raw sa dahilan ng mataas na konsumo sa kuryente ay ang pagiging bukas ng barangay hall kahit tapos ng office hours. Nagiging tambayan pa raw ng ilang individual ang barangay hall. Kaya naglabas ng memorandum ang chairman na isasara ang barangay hall pagsapit ng alas 5 ng hapon. Para yung kuryente hindi na po gumana kasi syempre pag open po yun, isisindi nila yung air condition. So sayang naman yun, sayang yung pambayad sa kuryente. Pera ng yan, so dapat ma-manage natin. Pagpatak ng alas 5 ng hapon ay isasara na ang second floor ng barangay hall. Pero magiging open ang first floor ng barangay hall kung saan mananatili ang mga naka-duty na mga barangay tanod. Nilinaw ng barangay chairman na 24 hours pa rin na may naka-duty sa barangay. Sakaling may mangyaring insidente sa gabi, nakaantabay pa rin ng mga barangay tanod. So kapag may mga bisita tayo or may mga magko-complain, magpapablatter sa baba po, open naman po yun. Magandang hakbang daw ang ginawa na ito ng barangay ayon sa ilang residente. Dapat din daw kasing bigyang halaga ang pondo ng barangay. Para naman makatipid din sa kuryente yung sa barangay council. Umaasa ang mga opisyal ng barangay na bababa ang konsumo sa kuryente matapos ang implementasyon ng 8 a.m. to 5 p.m. policy sa barangay hall. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Reklamong tax evasion isinampa laban kay dating Bamban Mayor Alice Guo dahil sa kanyang papel umano sa Pogo sa Baofu Compound. Nakatutok si CJ Turida. Isang araw matapos madismiss ng ombudsman si Alice Guo bilang mayor ng Bamban, Tarlac, nadagdag ang tax evasion sa mga kinakaharap ng reklamo dahil sa kanyang papel sa Pogo sa Baofu Compound sa Bamban, Tarlac. Sa reklamong inihain ng BIR sa Department of Justice, hindi umano nagbayad ng capital gains tax at documentary stamp tax si Guo nang ibenta ang share sa Baofu Land Development nang tumakbo siyang mayor ng Bamban. Malinaw na may kasong tax evasion itong transaksyon na ito. Maliit lang yung value ng shares na pinalabas niya binenta, kaya ang amount nito ay nasa 500,000 pesos. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, binenta ni Guo ang 2.5 million shares niya noong 2021 sa halagang piso bawat share. Dawit din sa reklamo ang pinagbentahan ng shares ni Guo at ang corporate secretary ng Baofu Land. Ayon naman sa abogado ni Guo, sasagot sila oras na matanggap ang sabpina kaugnay sa isinampang reklamo ng BIR. Kaugnay naman sa pagkakadismiss ng ombudsman kay Guo, ikinalungkot ng kanyang abogado na hindi kinatigan ng ombudsman ang kanilang argumento. Pero naghahanda na raw sila ng motion for reconsideration na kailangan sa ihahain nilang apela sa Court of Appeals. Ito na ang ikalawang criminal complaint laban kay Guo. May kinakaharap din siyang reklamong qualified human trafficking sa DOJ kaugnay ng raid sa Zunyuan Technology Marso ngayong taon. Bukod pa yan sa co-warrant to case at cancellation ng birth certificate na inihain ng Office of the Solicitor General at reklamong material misrepresentation sa COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, immediately executory ang utos ng ombudsman maliban na lang kung makakuha ng temporary restraining order mula sa Court of Appeals. Kaya makapag-file man siya ng Certificate of Candidacy para sa susunod na eleksyon, kakanselahin ito ng COMELEC. Kalakip ng dismissal ng ombudsman kay Guo ang 3 buwang suspensyon sa 12 opisyal ng Bamban. Kabilang ang Vice Mayor, gayon din ang 9 na miyembro ng Sangguniang Bayan. Kaya ang magpapatakbo muna ng munisipyo, si Councilor Eranio Timbang. Kakalungkot po, nakilala kami sa ganitong pamamaraan. Pero sabi nga po, lahat po ng bagay, Panginoon ang may plano. CJ Torida, One North Central Luzon.
Naglagay ng sidewalk ang pamunuan ng Mangaldan National High School upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante sa kalsada. Silipin sa report. Sa harapan ng Mangaldan National High School, nakapwesto ang mga railings o mga barikada sa gilid ng kalsada na nagsisilbing sidewalk ng mga estudyante, papasok at palabas ng eskwelahan. Layo nito matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante. Hindi raw kasi maiwasan na magkumpulan ng mga estudyante na nagiging dahilan ng pagbigat sa daloy ng trapiko. Yung harapan po ng Mangaldan National High School is a busy road at considering yung number ng students natin dito sa loob ng school, once na nag-out na po sila, ay talagang heavy traffic po dyan. So, kinonsider natin na bigyan ng kaligtasan yung ating pong mga mag-aaral sa pamamagitan ng paglalagay ng railings. Ngunit hiling ng ilang estudyante na luwagan ang sidewalk upang maiwasan ng siksikan. May mga dito dumadaan kasi iwas sa siksik. Siguro kailangan na lang po luwangan para iwas po sa siksik dito kasi marami din pong may asma ng mga estudyante. Siya, mas maganda daw kasi po, kunwari po meron pong disgrasya, hindi po basta-basta dito yung sasakyan kasi po may arang. Layo nito na maiwasan ng pagparada ng mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Plano ng pamunuan ng paaralan na maglagay ng karagdagang railings sa harapan ng eskwelahan. Meron po tayong inilaan dyan sa may loob ng paaralan, sa may bandang harapan, para sa ganon, hindi po sila nag-aantay ng pasahero dyan sa labas ng ating eskwelahan. Meron po tayong mga designated drop-off points at saka, ano ba yung tawag dito? Yung sakayan. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Hired on the spot ang ilang mga nag-apply sa isinagawang job fair sa Calasiao, Pangasinan. May ulat si Russell Simorio. Sa edad na 24, buntis sa pang-anim na anak si Melissa mula Barangay Banawang, Calasiao, Pangasinan. Ome-extra sa construction ng kanyang mister. Habang siya walang trabaho. Marami na raw siyang inaplayan pero hindi natatanggap. Mahirap po maghanap ng trabaho. Kasi hindi ko, wala pong alam. Hinahanap nila graduate po. Kaya ikaw ay? Walang hanap buhay. Dito lang nga po sa bahay. Ang tulad ni Melissa, ang target ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng trabaho sa mga isinasagawang job fair. Local at overseas employers ang lumahok sa job fair nitong Martes, August 13. Sa tala ng LGU, umabot sa 26 na individual ang hired on the spot matapos pumasa sa mga kwalifikasyon na hinahanap ng employer. Ang peak season ng mga company last quarter, October to December. In-demand pa rin na trabaho ang sa BPO industry, factory worker at office work, habang skilled workers at nurses naman ang kailangan abroad. Sa tala ng peso, bumaba sa 3.5% ang unemployment rate sa lalawigan sa second quarter ng taon, habang 96.5% naman ang employment rate. Katumbas ito ng mahigit 1 milyong Pangasinense na nasa labor force. May mga pa-training kami para magkaroon sila ng skills para maging employable sila. Kasama si Henry Dumensil, Russell Simorio, One North Central Luzon. Kakanin vendor sa Vigan City diniskartehan ang bagong packaging ng produkto. Narito ang report. Tila araw-araw na may pag-gift wrapping daw sa kakanin section ng Vigan City. Habang walang customer, ito ang pinagkakabalahan ng mga kakanin vendor. Kinuha mo karganti karton na, aglalapyo, kasta, awan ti mabalin amam, kay bawal karode. Nunya ti patakaranda kay sumuro lata ti tao. Unti-unti na kasi pinagbabawal ang paggamit ng plastic, dulot ng lumalaking volume ng basurang nakokolekta sa lungsod araw-araw. Alinsunod ito sa sinusulong na ordinansa na no double plastic on single product. Kaya't sa halip na styroplate, unti-unti nang pinapalitan ng paper plate. Isurat i-remedyo mila tamoten pagplastaran na. Magastos daw at matrabaho, pero batid naman daw nila ang layon na mabawasan ng plastic na basura. Konti lang naman yung kanya. Siguro diferensya sa bayad. Balik tayo dun sa paggamit ng mga basket. Sa eco bag, yung
fishnet, alam mo yun, yung fishnet na pan natin. Yun yung dapat para reusable pa rin siya. Para ma-minimize natin pagkabit yung plastic. Paper bag na rin ang ginagamit sa bagnet section. Exempted sa ordinansa ang wet section. Ngunit tulad ng paghihikayat ng Market Division, gumamit ng reusable plastic upang makatulong sa lumalaking problema sa kalikasan. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Good news sa mga kapuso nating sumusubaybay at tumatangkilik sa Kapuso Kasiyahan Panalo. Mga kapuso natin sa Dagupan, Naga, Cebu at Cagayan de Oro, may chance pa rin na manalo ng maraming papremyo. Magkakaroon ng daily winners ng tig 500 pesos at weekly winners ng tig 2,000 pesos. Kaya sumali na sa promo hanggang bukas na lang po yan, August 16. Ang kumpletong listahan ng week 1 winners malalaman pag in-scan ang QR code na makikita sa inyong screen. Kaya sali na sa Kapuso Kasiyahan Panalo promo bago pa magtapos bukas para magkaroon ng pagkakataong manalo ng cash prizes. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Malalaking tibak ng bato ang humambalang sa kalsada ng Sitio Koskosnong, Barangay Manatong, Suyo, Ilocos Sur. Ayon sa MDRRMO, nangyari ang rock slide pasado alas 6 ng umaga kanina, August 15. Madalas daw ang landslide at rock slide sa lugar tuwing tag-ulan. Napilitan tuloy maglakad ang mga dumadaan sa kalsada. Pag-alas 11 kaninang umaga na matapos ang clearing operation at nakadaan ulit ang mga sasakyan. Samantala, bagong gawang kalsada sa Barangay Balakad, Lawag City, inireklamo ng mga motorista dahil sa wala pang isang taon, binakbak na. Sundan sa report. Inirereklamo ng ilang motorista ang kalsadang ito sa Barangay Balakad, Lawag City, Ilocos Norte. Wala pa raw kasing isang taon ang proyekto ay binabakbak na naman ito na ngayon nagdudulot ng perwisyo sa mga motoristang dumaraan lalo ngayong tag-ulan. Ayon sa mga residente, maayos pa naman daw ang kalsada kaya't laking gulat nila kung bakit binabakbak na naman ito. Nakikita na latan sir nga bakbakan dito nga dalanan. Aglalo tamang pa una nabayag nga nasimpa sir. Aglalo at pinagtutudok at narigat. Kanya may ito motorista sir, dakila perwisyo sir. Tinungo ng news team ang DPWH Ilocos Norte 1st District Engineering Office pero wala ang district engineer doon. Pero sa ibinigay na impormasyon ng ilang kawani ng DPWH, kabilang daw ang kalsada sa hindi pa natapos na proyekto ng ahensya noong 2023. Lalagyan daw ng kanal ang kalsada kaya binabakbak ito. May nakalaan na raw na 30 million pesos na pondo para sa proyekto na inaasahang matatapos ngayong taon. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Mga kapuso, kakaibang adventure ang hatid ng talon sa Abra. Ito ang Ararbis Falls na matatagpuan sa bayan ng Lagayan. Mula sa bayan, bibiyahin ng ilang minuto at mag-hike ng halos 45 minutes bago marating ang talon. Tinatawag itong Ararbis Falls dahil tila ulan ang pagbagsak ng tubig mula sa itaas. Ang Arbis ay Ilocano term ng ambon. Refreshing ang hatid nito dahil sa malamig at crystal clear na tubig. Mula sa talon ay may enjoy naman sa pag-uwi ang extreme adventure na river tubing sa Palsugan River. Tiniyak naman ng Tourism Office na ligtas ang pagsakay dahil merong mga tour guide na aalalay sa iyo. Kayo po ay isang multo. Sinong inyong mumultuhin? Wala. Bakit? Hindi naman ako mukhang multo. Yung kaaway ko. Bakit? Kasi pabida-bida siya. Pabida-bida siya. Yung nakautang sa akin. Bakit naman? Hindi siya nakabayad. Hindi siya nakabayad. Siguro ma'am yung mga naniningil sa amin para hindi na punta ng punta. Yung crush ko po.
para kahit isang beses maramdaman niyo rin ako. Ang asawa ko, parang natakot, yayakapin niya ako. Yung teacher ko po. Kasi binagsak po ako. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.